Akala mo matinong pamilya, pero ang bahay na to may lihim na itinatago. Isang maling hakbang, malalagay ka sa panganib. Samahan niyo kaming alamin ang sekreto ng The Housemaid 2025, isang kwentong hindi ka pakakawalan hanggang sa huling segundo. Let me out! Open the door! Let me the out! Millie, you open this door, please. Nagsisimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Millie na dumating sa isang malaking bahay para sa isang interview bilang kasambahay. May college degree si Millie pero gusto pa rin niya ang trabahong ito. Ipinaliwanag ni Nina na libre ang posisyon at okay lang yun kay Millie. Ipinakita ni Nina ang lahat ng gawain at ang buong bahay. Binanggit din ni Nina na buntis siya kaya kailangan niya ng kasambahay. Hiniling din niya kay Millie na huwag munang sabihin kay Andrew ang kanyang asawa dahil maaga pa at gusto muna niyang makasiguro. Ipinakita ni Nena kay Millie ang kwarto sa attic na siyang titirhan niya. Binigyan siya ni Nena ng pera bilang bayad sa pagpunta at sa gasolina at sinabing tatawagan na lang siya sa magiging desisyon nila. Habang paalis si Millie, naisip niya na hindi siya kukunin ni Nena. Isang simpleng background check lang ay mabubunyag na kasinungalingan ang lahat ng nasa resume niya. Ginamit ni Millie ang pera para bumili ng pagkain at natulog sa loob ng kanyang sasakyan. Kinaumagahan, ginising siya ng isang pulis at sa sandaling iyon, tinawagan siya ni Nena para ialok ang trabaho. Gusto niyang mag-umpisa agad si Millie. Sa gabi, agad pumunta si Millie. Sa gate, napansin niya ang isang lalaking nagngangalang Enzo. Pagpasok niya sa bahay, sobrang magulo ang loob. Lumapit si Nena para salubungin siya at sinabing kailangan niyang magsulat ng PDA speech kaya siya nagkulong sa kanyang opisina. Aakyat na lang daw siya sa itaas. Nilinis ni Millie ang buong bahay at sakto namang dumating sina Andrew at ang anak nilang si Sisi. Ipinakilala ni Nena si Millie sa kanila. Medyo nagulat si Andrew nang malaman niyang titira na rin sa bahay si Millie. Pagkatapos, umakyat si Millie sa kanyang kwarto sa attic. Napansin niya ang mga gasgas sa pinto at ang saradong bintana. Biglang dumating si Nena na may dalang hapunan. Tinanong ni Millie kung pwedeng buksan ang bintana para makapasok ang hangin. Sinabi ni Nena na kakausapin niya ang handyman. Humingi rin si Millie ng susi sa deadbolt ng pinto. Pero natawa lang si Nena at sinabing nakakatakot daw ang saradong bintana at nakalock na pinto. Nangako siyang aayusin din iyon. Binigyan ni Nena si Millie ng cellphone na may nakaload na credit card para sa grocery at gasolina. Ngunit kinaumagahan, palabas na sana si Millie ngunit ayaw bumukas ng pinto na stuck ito. Pagbaba niya, nakita niyang nagwawala si Nena habang hinahanap ang kanyang PDA notes. Sinabi niya kay Andrew na itinapon daw ni Millie ang mga notes kahit hindi naman iyon totoo. Sumigaw si Nena na handwritten yon, saka bumagsak at umiyak. Pinakalma siya ni Andrew at sinabing ihahatid muna niya si Sisi sa eskwela. Pwede raw magpahinga si Nena buong araw at maghanda para sa kanyang speech at pagkatapos ay magpasalon para ayusin ang buhok. Sinabihan ni Nena si Millie na mas maging maingat sa susunod. Humingi ng paumanhin si Millie. Pag alis ni Nena, sinabi ni Andrew kay Millie na hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Nina dahil parang roller coaster ang emosyon nito. Sa labas, pinagmamasdan ni Enzo si Millie. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa bahay na yon, pero nang makita niyang nasa itaas si Millie, tumahimik na lang siya. Kinabukasan, nakakita si Millie ng isang tableta sa banyo, ngunit biglang pumasok si Nena at pinaalis siya, sinabing maliligo siya. Habang nagluluto si Millie ng hapunan, lumapit si Andrew at sinabing sobrang gutom si Sisi. Nang dalhin ni Millie ang pagkain kay Sisi, sinabi ng bata na madumi ang baso. Sabi niya, pribilehiyo ang pag-inom ng juice, hindi yan iniinom sa maruming baso. Pinalitan ni Millie ang baso. Pagbalik niya, naroon na rin si Andrew at inimbita si Millie na kumain kasama nila. Pero tumanggi siya at sinabing kumain na siya. Bumalik si Millie sa kanyang kwarto at hinanap si Andrew sa social media. Biglang pumasok si Andrew na may dalang cupcake. Sabi niya ay pinilit daw ni Sisi. Unti-unting nagiging malapit sina Andrew at Millie. Ngunit panaginip lang pala ang lahat ng yon ni Millie. Bumaba si Millie. Inabot ni Nina sa kanya ang susi ng pinto ng kanyang kwarto. Sinimulan ni Nina na tanungin siya kung kumusta ang nangyari kagabi kasama si Andrew. Sumagot si Millie na nagluto lang siya ng chicken piccata. Sabado, nang subukan ni Millie na mag-day off ayon rin sa kanilang napagkasunduan, sinabi ni Nina na hindi siya pwedeng magpahinga sa araw na yon. Sinabi ni Millie na may meeting siyang hindi pwedeng palampasin. Biglang pumasok si Andrew mula sa likuran at sinabing pwede na siyang umalis. Pumunta si Millie sa Human Services Building. Ikinuwento niya roon ang tungkol sa trabaho niya bilang kasambahay at ibinigay ang kanyang address at phone number. Sinabi ng opisyal na kailangan niyang panghawakan ang trabahong ito at ang tinitirhan niya. Kung hindi ay babalik siya sa Bedford para tapusin ang natitirang 5 taon ng sentensya niya. Kalaunan, tinawagan siya ni Nina at pinapakiusapang sunduin si Sisi sa ballet class pero hindi binigay ang address. Kahit paano, nahanap ni Millie ang ballet class ni Sisi pero pagdating niya roon, nalaman niyang matutulog si Sisi sa bahay ng kaibigan niya ngayong gabi. Tumawag ang nanay ng kaibigan kay Nina
Nina at biglang nagwala si Nina, sinasabing hindi raw niya inutusan si Millie na sunduin si Sisi. Pag uwi ni Millie, ganito rin ang sinabi ni Nina sa kanya. Dumating sa bahay ang nanay ni Andrew. May dala siya para kay Andrew. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Millie kaya bumaba siya, kumuha ng kaunting merienda at nanood ng TV. Pinayagan naman siya ni Nina. Maya-maya bumaba rin si Andrew at tinabihan siya. Nagkwentuhan sila tungkol sa family game show na napapanood nila. Dahil walang koneksyon si Nina sa sariling pamilya, sinabi ni Andrew na pwedeng sumali si Millie sa team nila. Ikinuwento rin niya na namatay ang mga magulang ni Nina sa isang sunog noong bata pa siya. Hanggang ngayon, hindi alam kung paano nagsimula ang sunog at sa loob ng mahabang panahon, hinala ng pulis na si Nina ang may kagagawan. Biglang pumasok si Nina at sinabihan si Andrew na 2:00 na ng umaga. Tumayo si Andrew at umalis. Pagkaalis niya, sinabi ni Nina kay Millie na hindi na ito gumagana at gusto niyang mag-empake si Millie at umalis bago magising si Sisi sa umaga. Humingi ng tawad si Millie at nakiusap ng isang huling pagkakataon. Pumayag si Nina 1 linggo pero sinabi niyang kailangan nang manamit ng maayos si Millie sa loob ng bahay at lumayo kay Andrew. Kinabukasan, nagpokus si Millie sa mga gawain niya. Dumalaw ang ilang kapitbahay na kaibigan ni Nina. Sinabi ni Nina sa kanila na maghahanap sila ng yaya sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, hindi pa siya buntis pero nagpaplano silang magpatingin sa fertility specialist. Nang umalis si Nina, narinig ni Millie ang mga babae na pinag-uusapan si Nina. May binabanggit silang isang pangyayaring dahilan kung bakit 9 na buwan na confine siya sa isang psychiatric ward. Nagsimulang magsulat si Millie sa kanyang diary. Nagsinungaling si Nina tungkol sa pagbubuntis at hindi hormones ang dahilan ng pagiging wala sa sarili. Talagang may problema siya sa pag-iisip. Sa sandaling iyon, pumasok si Nina at sinabing kailangan niyang bantayan ni Millie si Sisi sa susunod na Sabado dahil may appointment sila ni Andrew sa lungsod. Pagkaalis ni na Andrew at Nina, nakakita si Millie ng maraming gamot na may kinalaman sa mga mental disorder. Nagsimulang maghanap ng ibang trabaho si Millie. Gusto na niyang makalayo sa lugar na ito. Narinig ito ni Sisi. Agad sinabi ni Millie na hindi totoo at mali ang pagkakarinig niya. Linin lang niya si Sisi at tinatanong tungkol sa eskwela. Ginawan niya si Sisi ng sandwich pero sinabi ng bata na hindi na siya gutom. Pinanood ni Millie si Sisi na naglalaro ng maliit na dollhouse at doon niya nakita ang sarili niyang troll toy sa attic na bahagi ng laruan. Kinuha pala iyon ni Sisi mula sa kwarto niya. Sinabihan ni Millie si Sisi na huwag pumasok sa attic room. Sumagot si Sisi, "Ikaw rin." Dumating ang mga magulang ni Sisi. Sinabi ni Andrew kay Millie na may premature ovarian insufficiency si Nina, ibig sabihin hindi na siya maaaring magkaanak at gusto talaga ni Andrew ng baby. Lumabas din ang katotohanan na hindi si Andrew ang biological na ama ni Sisi. Nang gabing iyon, narinig ni Millie ang sigawan ni na Andrew at Nina. Hawak ni Millie ang isang kutsilyong may dugo. Sumigaw siya, tinatanong kung okay lang ba si Andrew. Lumabas si Andrew, kinuha ang kutsilyo at ikinulong ang sarili sa kwarto. Kinabukasan, humingi ng tawad si Nina kay Millie. Inamin niyang hindi siya naging tapat tungkol sa baby. Parang iniisip at ina-attract lang niya ito. Binigyan niya si Millie ng ilan sa mga damit niya. Tumanggi muna si Millie pero nang ipilit ni Nina, hiniling niya kay Millie na mag-book ng tickets para sa isang musical sa Sabado at mag-reserve ng isang suite sa mamahaling hotel. Makikituloy si Sisi sa bahay ng kaibigan niya kaya pwede siyang mag-day off. Pagkatapos pumunta si Millie sa ballet class ni Sisi. Isang kapwa kasambahay na naroon ang nagsabi sa kanya na sinubukan daw ni Nina na lunurin si Sisi sa bathtub noong sanggol pa ito. Minsan na rin siyang nagtangkang magpakamatay at uminom ng maraming gamot. Pero nakaligtas siya dahil natakot ang asawa niya at tumawag ng pulis para sa wellness check. Umuwi si Millie at tinanong si Enzo kung ano ang alam niya tungkol sa pamilyang ito. Sinabi ni Enzo na hindi dapat naroon si Millie. Biglang dumating si Nina na hawak ang mga ticket at tinanong kung bakit nag-book si Millie ng tickets sa araw na ihahatid niya si Sisi sa arts camp. Sinabi ni Millie na hindi niya alam. Sinabi ni Nina na ibabawas niya ang halaga ng tickets sa kanyang sweldo. Sagot ni Millie, hindi niya kayang bayaran yun. Sa sandaling iyon, dumating si Andrew at sinabing tatawag sila sa credit card company para ipa-reverse ang bayad. Umalis si Nina kasama si Sisi. Nagsimulang maligo si Millie at aksidenteng nakita siya ni Andrew na nakabalot lang ng tuwalya. Lumabas si Millie at humingi ng paumanhin kay Andrew. Sinabi ni Andrew na hindi niya napa-refund ang mga ticket kaya kunin na lang daw ni Millie at manood kasama ang isang kaibigan. Pero wala namang maisasama si Millie kaya iminungkahi ni Andrew na silang dalawa na lang ang pumunta. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, pumayag si Millie. Isinuot niya ang damit na ibinigay ni Nina at lumabas para salubungin si Andrew. Pumunta silang dalawa para manood ng palabas. Habang tumatakbo ang performance, palihim na tinitingnan ni Andrew si Millie. Sa hapunan, hindi alam ni Millie kung ano ang o-orderin kaya umorder si Andrew ng lahat ng nasa menu. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Andrew kung gusto ba ni Millie ng mga anak. Sumagot si Millie na oo, balang araw, kasama ang tamang tao. Nagsimulang magkuwento si Andrew tungkol kay Nina, sabi niya. Dati raw ay ibang-iba ito, pero ngayon palagi na lang galit at hindi na niya alam ang gagawin. Sinabi ni Millie na hindi iyon kasalanan ni Andrew. Pagkatapos nito, nagsayaw sila. Sinabi ni Andrew na hindi na kaya kung uuwi pa sila, kaya nag-book sila ng 2 kwarto sa iisang palapag. Ngunit pagdating ni Millie sa
sa kanyang kwarto at pinakarga ang cellphone niya, bumuhos ang mga mensahe ni Nina. Ang huling mensahe ay nagsasabing, "Tanggal ka na." Ipinakita ito ni Millie kay Andrew. Sinabi ni Andrew na kakausapin niya si Nina at magiging maayos din ang lahat. At doon mismo, hinalikan ni Andrew si Millie. Kinabukasan ng umaga, nagising silang magkasama. Maaga raw uuwi si Nina, kaya kailangan nilang makabalik bago ito dumating. Sinabi ni Andrew na hindi ito pwedeng malaman ni Nina at sana raw ay mas maaga niyang nakilala si Millie. Nakarating sila sa bahay bago si Nina, pero nagsimulang mangyari roon ang parehong tensyon na naranasan nila sa hotel. Dumating si Nina mula sa likuran at naabutan si Millie sa kusina. Pumasok si Andrew at sinabing inaayos niya ang baradong drain sa banyo sa itaas. Humingi ng paumanhin si Nina para sa nangyari kagabi. Pagod daw siya at hindi raw siya makatulog ng maayos sa hotel. Habang kumakain, sinimulang tanungin ni Nina si Millie tungkol sa gabi niya. Nagsinungaling si Millie. Pagkatapos ay tinanong ni Nina kung natuto ba siyang magluto sa pananatili sa kulungan ng 10 taon. Nagulat si Andrew pero nag-move on lang si Nina at binigyan si Millie ng listahan ng mga bibilhin at gagawin. Sinabi rin niyang gamitin ni Millie ang kotse niya. Nanahimik si Andrew. Doon na pagtanto ni Millie na alam na pala ni Nina ang tungkol sa kanya. Alam nitong hindi siya pwedeng umalis sa trabahong ito. Sa grocery store, may babaeng nagtanong kay Millie tungkol sa cellphone niya. Sinabi nito na karamihan sa mga yaya ay ayaw tumanggap ng phone mula sa amo dahil ayaw nilang masubaybayan ang bawat text at tawag. Doon na intindihan ni Millie ang lahat. Alam ni Nina ang lahat ng galaw niya. At bigla dumating ang mga pulis at inaresto si Millie. Nai-report na ninakaw ang kotse iyon ni Nina. Dumating si Andrew at pinalaya si Millie. Habang papalabas sila, humingi ng tawad si Millie kay Andrew dahil hindi niya nasabi ang totoo. Sinabi ni Andrew na hindi na niya kailangang magpaliwanag. Ang nakaraan ay nakaraan na. Umuwi si Andrew at tinawag si Nina pababa. Sinabi ni Nina na alam niyang may nangyari sa kanila ni Millie. Sinabi ni Andrew na guni-guni lang yon ni Nina. Sinimulan ni Nina na sabihing nagnakaw si Millie ng mga damit mula sa aparador niya. Sinabi ni Andrew na tama na. Sinabi niyang gusto niyang umalis si Nina. Hindi na niya kayang panoorin na sirain nito ang buhay ng kawawang si Millie. Inutusan niya si Nina na umalis. Ngayon din, tinanong ni Millie kung gusto ba nitong tulungan sa pag-iimpake. Sinampal ni Nina si Millie. Sumakay si Nina sa kotse at umalis. Huminto siya sa gate at umiyak. Sa loob ng bahay, sinabi ni Andrew kay Millie na hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Sinabi rin ni Andrew na matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito para sa isang tao at dahil sa nararamdaman niya kay Millie, gusto niyang manatili ito roon kasama niya. Nagsimula silang magsama at manirahan sa isang bahay. Ngunit isang araw, nakita ni Millie si Enzo na nakatitig sa kanya. Bumaba si Andrew at nakita ang mga basag na porselanang pinggan. Agad niyang sinibak si Enzo. Humingi ng tawad si Millie kay Andrew dahil nabasag ang mga pinggan ng nanay niya. Sinabi ni Andrew na ayos lang iyon at huwag itapon. May kilala siyang nag-aayos ng plato. Inilagay ni Millie ang lahat ng basag na piraso sa loob ng Ziploc bag. Sa wakas, masaya na siya sa bahay na ito. Ngunit biglang napunta ang tingin niya sa miniature house ni Sisi. Pumasok si Andrew at nakita ang mga pinggan sa loob ng Ziploc bag, hindi pa nahuhugasan. Sinabi ni Millie masusugatan siya kung huhugasan ang mga ito. Biglang binuhat ni Andrew si Millie at dinala sa attic bedroom. Nagbukas siya ng isang bote ng champagne at pinainom siya. Pagkagising ni Millie, mag-isa siya sa attic at nakakandado ang pinto. Mula sa labas, sumigaw si Andrew at sinabing palalayain siya pero hindi pa ngayon. Lumipat ang eksena kay Nina sa gate. Mula sa pag-iyak, bigla siyang napatawa ng hysterical. Punong-puno siya ng tuwa. Nagsimula siyang sumayaw sa sobrang saya habang minumura si Andrew ng malakas. At dito na ibinunyag na ang tunay na kontrabida ng kwento ay si Andrew. Walang kinalaman si Nina sa sunog na pumatay sa kanyang mga magulang. Iniwan siyang mag-isa para mabuhay. Noong law school, nakipagrelasyon si Nina sa isang may asawang propesor at nabuntis. Nagtatrabaho si Nina habang mag-isa niyang pinalaki si Sisi. Doon niya nakilala si Andrew. Inakala ni Nina na kaakit-akit at mapagkumbaba si Andrew. Inaya siya nitong lumabas at nag-propose makalipas lang ang 6 na linggo. Akala ni Nina isang knight in shining armor si Andrew. Ngunit isang araw, napansin ni Andrew na tumutubo na ang ugat ng buhok ni Nina. Sinabihan niya itong ipaayos iyon pero naging abala si Nina at hindi nakapunta sa salon. Hindi iyon nagustuhan ni Andrew. Gumawa siya ng palusot para papuntahin si Nina sa attic. Saka isinara at ikinandado ang pinto mula sa labas. Sinabi ni Andrew na pribilehiyo ang buhok ni Nina at dapat itong alagaan. Naguguluhan, sinabi ni Nina na magsiset siya ng panibagong appointment pero sinabi ni Andrew na kailangan niyang matutunan na may kapalit ang kanyang mga kilos. Nagpasok si Andrew ng sobre sa ilalim ng pinto at sinabing kailangan niyang bunutin ang 100 buhok sa kanyang anit kasama ang mga ugat. Akala ni Nina nagbibiro lang si Andrew pero seryoso siya. Iniwan niya si Nina na nakakulong sa attic at umalis. Sumigaw si Nina para humingi ng tulong. Wala siyang ibang pagpipilian, kailangan niyang sundin si Andrew para makita muli ang anak niya. Binunot niya ang 100 buhok at isinuksok pabalik ang sobre sa ilalim ng pinto. Ngunit ibinalik ni Andrew ang sobre, may isang hibla na walang follicle kaya kailangan niyang magsimula ulit. Ginawa ulit iyon ni Nina at sa pagkakataong ito, pumasok si Andrew at binigyan siya ng tubig. Bumaba si Nina para puntahan ang anak niya, ngunit nahilo siya. May halo pala ang tubig na ibinigay ni Andrew. Nang magkamalay si Nina,
Naririnig niya ang agos ng tubig. Pilit siyang nagpunta sa banyo. Nakahiga si Sisi sa bathtub at sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis mula sa likuran at inaresto si Nina. Plano ito ni Andrew. Walang naniwala na halimaw si Andrew. Sa huli napilitan si Nina na umamin sa lahat ng paratang para makita lang muli ang anak niya. Mula noon, itinuring si Nina na baliw at si Andrew naman ang perpektong asawa sa mata ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit binlackmail ni Nina ang doktor para magsinungaling na wala na siyang itlog. Ayaw niyang magkaanak kay Andrew. Si Enzo lang ang koneksyon niya sa labas. Sinubukan siyang tulungan ni Enzo na makatakas sa pamamagitan ng Peking passport. Pero nalaman yon ni Andrew at ibinalik si Nina sa institusyon. Alam ni Nina na kapag tumakas siya, hahabulin siya ni Andrew at ibabalik. At kung mamatay siya, ano ang mangyayari kay Sisi? At doon natuklasan ni Nina ang kahinaan ni Andrew. Kailangan niya ng pagsamba at paghanga. Samantala, tinutulungan ni Enzo si Nina dahil nawala ang kapatid niyang babae sa isang lalaking katulad ni Andrew. Sinabihan niya si Nina na tumakbo na at siya na raw ang bahala kay Andrew. Ngunit may ibang plano si Nina, isang planong kinasasangkutan si Millie. Si Millie ang tipo ni Andrew at bukod pa roon, nakaparol si Millie. Nakulong siya dahil sa pagpatay. Tutol si Enzo sa planong ito, pero para kay Nina, ito ang pinakamainam na opsyon. Papalitan ni Millie si Nina at kung suswertehin sila, makakalaya sina Sisi at Nina sa kamay ni Andrew. Sa attic sumisigaw si Millie. Pumasok si Andrew at sinabi niyang hindi na mapapalitan ang mga porselanang pinggan. Dinala raw iyon ng lola niya mula pa sa London, pero nabagsak ni Millie at hindi man lang nilinis. Ang family heirloom nila ay nabasag. Kaya ngayon, kailangan ni Millie na mag-ukit ng 21 guhit sa sarili niyang tiyan gamit ang isa sa mga piraso. Isang guhit para sa bawat piraso. At dapat daw ay gawin niya ito ng maayos dahil manunood si Andrew. Dito ibinunyag ang nakaraan ni Millie. May isang lalaking umabuso sa kaibigan niya. Para iligtas ang kaibigan, aksidenteng napatay ni Millie ang lalaki. Pero itinanggi ng roommate niya ang lahat. Walang naniwala kay Millie. Matapos ang 15 taon sa kulungan, nang makalaya siya, puro mga manyak at mapagsamantala ang nakikita niya sa paligid at ngayon, isa na naman ang bumihag sa kanya. Inukit ni Millie ang 21 guhit sa kanyang tiyan. Sumigaw siya ng tapos na, saka bumagsak sa kama. Samantala, naghahapunan sina Sisi at Nina. Sinabi niya kay Sisi na malaya na sila. Tinanong ni Sisi kung nasaan si Millie at sinabing dapat daw isinama nila. Kinabukasan, dumating si Andrew sa attic. Ginising niya si Millie ng halik. Sinabi niyang gusto niya itong makasama sa buhay at ibibigay ang lahat, pinansyal, seguridad at edukasyon. Ngunit sa sandaling iyon, gamit ang kutsilyo, inatake niya si Andrew. Kinuha ni Millie ang cellphone niya, sinipa siya pababa at tumakas. Ikinandado niya si Andrew sa loob. Pumunta si Millie sa kusina, uminom ng tubig, gumawa ng sandwich at kumain. Biglang pumasok ang mga mensahe mula sa nanay ni Andrew sa phone. Pagkabasa niya ng mga iyon, kinuha ni Millie ang lahat ng natitirang pinggan at isang pares ng pliers. Dinala niya ang lahat kay Andrew, nagmakaawa at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sinabi ni Millie na may gusto siyang ipagawa. Isinuksok niya ang pliers sa ilalim ng pinto at sinabing bunutin ni Andrew ang harapang ngipin niya. Gustong-gusto ng nanay niya ang ngiti niya at ano ang ngiti kung walang harapang ngipin? Tumanggi si Andrew kaya sinimulan ni Millie na basagin ang mga heirloom na pinggan ng nanay niya. Nagmakaawa si Andrew na tumigil. Sumuko siya at nag-alok ng pera. Pero sinabi ni Millie, ngipin ang gusto niya. Sinabi ni Millie na nakulong siya dahil sa pagpatay. Nagsimula siyang magbuhos ng gasolina sa paligid ng silid. Kapag sinindihan niya iyon, mamamatay si Andrew. Pumayag si Andrew. Pinanood ni Millie sa cellphone ang video mula sa camera sa loob ng silid habang binubunot ni Andrew ang sarili niyang ngipin at isinuksok ito sa ilalim ng pinto. Sinabi ni Millie na babalik siya kinaumagahan. Bumaba siya at nanood ng TV. Ngunit biglang dumating si Nina sa labas. Napansin niyang nakabukas ang ilaw sa attic. Narinig niya ang TV sa loob at inakalang si Andrew iyon. Dumiretso si Nina sa attic pero nagising si Millie at hindi na niya nakikita si Andrew sa camera. Dali-dali siyang umakyat at bukas ang pinto. Nakalabas si Andrew at sinubukang sunggaban si Millie pero inatake ni Millie ang sugat niya sa leeg at tumakbo. Lumabas si Andrew para hanapin si Millie saka bumalik sa loob. Nakaharap niya si Nina. Sinabi ni Andrew na wala na si Millie at humihingi siya ng tawad. Marami raw siyang nagawang mali pero pwede raw silang magsimulang muli. Mahal pa rin daw niya si Nina. Ipinapaalala niya ang mga nakaraan at sinabing hindi mabubuhay si Nina nang wala siya. Paano raw nito palalakihin si Sisi mag-isa? Mukhang naniwala si Nina pero sinabi niya na puno ng kasinungalingan si Andrew. Ibinigay lang ng tatay niya ang karera niya. Kinasusuklaman siya ng asawa niya at hindi rin niya anak si Sisi. Sinabi rin niya na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa gumugol ng isa pang araw kasama ang isang halimaw tulad niya. Nang sumugod si Andrew, itinulak siya ni Nina mula sa likuran. Nahulog si Andrew sa hagdan at namatay. Inihagis ni Nina ang isang bombilya pababa. Sasabihin nilang nahulog si Andrew habang nagpapalit ng bombilya. Sinabihan ni Nina si Millie na tumakbo na. Kahit tumanggi si Millie, ipinilit ni Nina. Bago umalis, inilagay ni Millie ang ngipin ni Andrew sa tabi ng bangkay nito. Tinawagan ni Nena si Enzo. Pagkatapos dumating ang mga pulis at inusisa si Nina. Sinabi nilang may malalim na hiwa sa leeg ang asawa niya na hindi galing sa pagkahulog. Ngunit kilala ng pulis na ito si Andrew. Nobyo siya ng kapatid niya. 8 taon na ang nakalipas at lubos na nagabago ang kanyang kapatid. Sinabi ng pulis na
na tila napakalakas ng pagkahulog at itinuring niya itong aksidente. Ginawa ang libing ni Andrew. Dahil walang nagdiborsyo, mamamana ni Nina ang lahat ng ari-arian niya. Plano niyang ibenta ang bahay at lumipat sa California. Binanggit ng nanay ni Andrew na wala ang isa niyang ngipin nang matagpuan ng pulis ang katawan. Sinabi niya ang parehong linya, pribilehiyo ang mga ngipin at nawawala ang mga ito kapag hindi mo inaalagaan. Dumating si Millie sa libing. Hindi siya pwedeng tumakas dahil nakaparol siya. Inabot ni Nina kay Millie ang isang tseke na nagkakahalaga ng $100,000. Ngunit sa huling bahagi ng kwento, dumating si Millie sa bahay ng isa pang babae para sa isang interview bilang kasambahay. Ikinuwento ni Nina ang tungkol kay Millie at inirekomenda siya dahil may mga pasarin ng babae sa kanyang mga kamay. At ngayon, si Millie naman ang tutulong sa kanya. At doon nagtatapos ang ating kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!